Siguro po sa panahon natin ngayon, marami nang hindi nakakakilala sa motor na i-review natin ngayong araw. Pero sa aming mga batang 90s, sikat na sikat po ang motorsiklo na to. Naalala ko tuloy nung first time tayo magka-motorsiklo, year 2003 po yon. Ang una nating motorsiklo ay XRM. Pero bago po magkaroon ng XRM, nauna naman po yung Honda Wave na 100cc saka 110cc. And then naglabasan na nga po yung Suzuki Crystal 110cc, Yamaha Mio, and sa Kawasaki parang wala po ako nakitang semi-automatic nung panahon namin. So ngayon ang nakikita ko nga po ay yung Kawasaki Fury 125 na. And then sa pagtakbo po ng ating panahon, hindi na natin mabilang ang mga motorsiklo, iba't ibang klase, mapa-manual yan, automatic, semi-automatic. Ang dami na po mga bagong model na pagpipilian natin ngayon. Pero alam nyo mga riders, sa obserbasyon ko lang po ha, parang mas natitibayan ako sa mga naunang labas na mga motorsiklo, kahit carburetor type pa siya. Okay, correct me if I'm wrong ha, baka naman po sa rider lang, ano po, baka hindi marunong mag-alaga si rider ng motorsiklo, kaya madali masira sa panahon natin ngayon. Sa ngayon po, kadalasan nape-phase out na yung mga naunang labas ng motorsiklo. Pero itong pupuntahan natin ngayon, buti in-upgrade po nila. Kumbaga parang music lang, pag maganda nire-revive, di ba? Okay, nandito na po tayo sa ating target area, kaya tara na. Nandito po sa Motorlandia Santa Cruz Laguna branch yung motor na hinahanap natin, yung bagong Honda Wave RSX 110cc. Ayan mga ka-riders, ngayong 2024, ito na po ang bagong muka ng Honda Wave RSX 110cc Special Edition. Dahil po sa kanyang sporty and dynamic design, ang laki na po na naging improvement pagdating sa looks ng Honda Wave RSX. Okay, bali dalawang kulay lang po ang available dito sa Special Edition. Meron po siyang matte black at saka yung isa po yung glossy white. And then meron din po siyang dalawang variant. Yung una po, yung drum brake ang front. At ito naman pong i-review natin ngayong araw, ito po yung naka-disc brake na. Same engine lang naman po siya dun sa naunang Honda Wave 110cc. Ang kalimitang nabago lang po sa kanya, itong kanyang decals. Nagkaroon na po ng mga decals na kulay gold, combined po sa matte black na fairings. And then pagdating sa kanyang design ng decals, para siyang military, di ba? Okay, mabilis siyang mabasa. Also, medyo may pagka dark gray ang kanyang kulay. Basa naman siya as a special, di ba? Special edition. Wala na pong ibang kulay kundi yung gold at saka merong kasama pang kulay gray at ito po ay reflectorized.
Ayan yung kanyang model name na RSX. Ang RSX po ay hindi ako nagkakamali, Road Sport Extreme. Pero syempre kahit palaban po ang RSX, hindi naman ibig sabihin nun ay hahataw na tayo sa kalsada. Priority po rin natin yung ating safeness. Alam nyo nung panahon namin mga ka-riders, kapag naka Honda Wave ka, talaga sikat ka na. Siguro mga early year 2000. Pero nakilala rin po ang Honda Wave bilang killer wave dahil nga po sa maraming aksidente ang nangyari sa mga ka-riders natin. Pero alam nyo, wala akong kinalaman ng motorsiklo sa aksidente. Yung po pa rin rider ang may mananagutan sa ganung pangyayari. Sa mga nag-i-expect po na upgraded na rin yung kanyang lighting system, ganun pa rin po, all bulb pa rin po ang ginamit. Pero syempre, sigurado sa presyo to ay magiging friendly po sa atin. Ayan, all bulb po dito sa kanyang headlight, halogen bulb, turning signals, at ng DRL, ayan, naka-bulb pa rin po. Pero kahit bulb pa rin po siya, ang angas po ng design ng kanyang mukha. Para siya ritong mata po ng agila. Ang premium po ng dating ng kanyang mga cuts dito, yung mga edge, di ba? Although wala naman siyang mga air intake, pero sa design, hindi na rin siya papahuli. Then stoplight, daylight, turn signals, all bulb po rito sa rear. Nga pala, reminders mga ka-riders, dun po sa mahilig magpalit ng kulay ng ating mga bulb dito sa mga signals, ay iwasan po natin kasi may kanya-kanya pong designated na kulay yan na ina-allowed lang po ng LTO. So dito sa ating turning signals talagang kulay yellow po yan. At sa ating stoplight dapat po talaga ay kulay red. So wag po natin gawing white, blue or green, di ba? Lalo na po sa headlight, kung magpapalit po tayo, kung nakukulangan tayo sa kanyang liwanag, ay yung kulay white din po ang kulay para less sita kung makikita po ng mga enforcer. Dito po sa kanyang front tire, meron pong sukat na 70 by 90 by 17. And then tube type pa rin po siya. And then syempre naka-spoke wheels po yung kanyang pinaka rim, yan stainless naman. And then maganda ho rito, made in Vietnam po ang gulong na to. By the way, Chengshin Tire po ang kanyang brand. And then naka-single disc na meron pong single piston caliper. Ito maganda po yung kanyang brand, Nissin. At ang kulay niya, hindi siya masyadong striking, di ba? Napaka-elegant ang dating ng kanyang kulay. And then naka-telescopic fork na front suspension. And then yung kanyang fender, napansin ko parang hindi na bago. Ganito rin po yung mga design or style ng mga fender, ng mga naon ng labas niya. And then meron naman pong sukat na 80 by 90 by 17 dito sa kanyang rear tire. Okay, ayan, naka dual shock absorber na po siya. And then naka drum brake po sa kanyang preno sa hulyan. And then common naman po yung kanyang muffler. Pero ang nagdala ho sa kanya, ang ganda po ng naging shape itong kanyang heat guard na plastic. And then buti meron pong rubber yung kanyang pillion footrest. Kasi hindi ho siya alloy eh. May metal po yung kanyang footrest. And then ito po yung kanyang kickstart. And then 1 liter po ang kanyang engine oil capacity. Then yung kanya pong brake pedal dito sa rear, ayan, maganda yung kanyang bakal po, makapal. Although medyo maliit siya, pero okay lang, hindi tayo dudulas dito kasi medyo rough po yung kanyang apakan, itong pedal. And then ang ganda po ng protector ng kanyang chain, ayan, fully protected po siya, fully covered ng bali metal po ang material na ginamit. Para maiwasan po yung talsik ng langis sa kadena, di po ba? Saka isa pa, yung mapasukan niya ng tali o ng anumang bagay na pwede natin ikadisgrasya, ay maiwasan na po dito dahil hindi na-expose yung kanyang kadena. So yun lang, bibisitahin lang po lagi natin. Halimbawa, baka hindi natin napapansin, marumi na, alagaan din po natin sa linis. Okay, semi-automatic po ang transmission ng Honda Wave RSX. Meron po siyang gearbox na 4-speed, and then sa gear shift pattern po niya, bali rotary po siya. And then ito po yung kanyang gear pedal. And then maganda rin po yung klase na rubber na ginamit dito sa footrest po ng rider. And then ito po yung kanyang side stand. Then mataba rin po yung bakal ng kanyang center stand. And then check naman po natin yung kanyang upuan. Okay, hindi po siya ganun kalambot.
And then yung upholstery po niya magaspang, kaya ito sigurado hindi ho tayo dudulas dito. Bali one tone lang po siya, and then meron siya ritong tahi sa gilid niya, and then magkaiba pa po silang texture. Bali dito lang magaspang sa rider seat, and then dito sa bandang baba medyo pino po siya. And then yung tapas naman niya okay lang din naman, average, hindi siya masyadong malalim. Hanggang dito po sa back rider seat natin, manipis lang din siya. Okay, check po natin yung kanyang U-box. Okay, same din po ng U-box, pero dito parang mas malalim siya, di ba? And then maganda, organize yung kanyang mga basic tools, may pwestuhan. And then ito po yung kanyang stock na side mirror, and then manual, ayan. Okay, check po natin yung battery niya kung meron nakalagay. Ayan, oops, ayun, meron po nakalagay na battery pero hindi pa po siya nakakabit. Ayan. Okay, balik na natin. Okay, meron po siyang 4 liters na fuel tank capacity. At ito maganda ho sa kanya. Siyempre dahil siya po ay fuel injected na, pagdating sa fuel consumption napakatipid po niya. Meron po siyang 69.5 kilometers per 1 liter. So kung di ako nagkakamali, 1 litro from Santa Cruz, Laguna hanggang Alabang na. So kung maglalaguna loop tayo, parang kakain lang siya ng 2 litrong gasolina. Kaya napakasulit na po pagdating sa fuel consumption itong si Honda Wave RSX 110cc. Okay, sa research po natin, unofficial, meron po siyang top speed na 105 kilometers per hour. So alam niyo po, yung 110cc lang na displacement, sulit na po yung kung makaabot siya ng 100 kilometers. Sa engine specifications, wala naman po halos na bago. Ganun pa rin po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, pero fuel injector na po sa kanyang fuel supply system. And then 109cc displacement. Meron po siyang maximum power na 8.7 horsepower at 7,500 RPM and maximum torque of 8.7 Newton meter at 6,000 RPM. Nga pala mga riders, meron po siyang curb weight na 97 kilos. So magaan lang po siya. Parang 2 kabang bigas lang po ang kanyang timbang. And then design po siya para sa mga hindi katangkaran natin mga ka-riders dahil meron lang po siyang 135mm na ground clearance at 760mm na seat height. Kaya ano pa ginagawa natin? Sukatin na natin yan. Ayan mga riders, bago natin sakyan, isinide stand muna natin. Okay, sa tingin ko parang kailangan pa ng konting adjustment sa kanyang side stand. Kasi kung mapapansin nyo, medyo may pagkatuwid ang kanyang pagkaka-side stand, di ba? Siguro konting ano pa, buka pa para mas stable siya. So kung magpapark po tayo, mas siguraduhin po natin na center stand na ang gamitin para no problem kahit matagal nating iwan. Okay, check na natin ha. Alam niyo naman ang height ko, 5'8". Okay, medyo buka tayo kasi malapad po yung kanyang upuan. Ayan, pero nakahulma naman sa ating kwitan. Ayan, pag tayo po yung nakaupo, ganun pa rin dahil tayo 5'8", mahaba yung ating hita at binte, na ilalapat pa rin po natin yung dalawa natin paa. Ayan, pag nakatayo, kaya naman pero talagang medyo hirap ako buka. Okay, check nga natin kung meron pang malaking space para sa ating leg room dito. Ayan, dahil wala po siyang pocket. By the way, wala rin po siyang charging port mga ka-riders, baka maghanap kayo. Hindi na nga, dito lang po sa gitna. Ito yung kanyang ignition. Ayan, meron naman secure shutter lock. Ayan, maluwag po. And then ito nagustuhan ko sa kanya, yung position po nung kanyang meter panel. Although pure analog po siya, sa design naman niya, para na rin tayong naka-digital, di ba? Okay, ayan, sa gitna yung odometer. Ang kulay po niya ay orange, black and white lang. Kaya simpleng-simple, di ba? Hindi tayo masyadong malinito sa makulay na meter panel. Okay, dito po yung kanyang neutral sign. And then, ano pa ba? Ayun, meron siyang gear position po. Ayan, kita po dito. Naanin ko, 1, 2, 3, and 4. Ayan. Para maalam natin kung alam yung cambio natin. Marami ho kasing ka-riders tayo rin na hindi rin ramdam kung anong cambio na nakapwesto yung kanilang gear. Okay, dito po sa baba, yung kanyang fuel indicator. Basang-basa siya kasi nga ho yung position, di ba? Medyo hindi tayo kailangang masyadong yumuko. Focus pa rin tayo sa ating harapan. Okay, sa mga switches and button po, ayan, high beam, low beam, horn, saka turning signals dito sa pinakababa. Then dito po, nagsosolo lang yung kanyang electric starter push button. Okay, balik tayo dito sa ating position. Ayan, ha. Okay, sa turning radius, eksakto po. Ayan, meron siya namang bar end na bakal, maabot sa, dikit lang sa ating ano, eksakto lang din sa ating hita. Okay.
And then, testingin natin yung kanyang front brake muna na naka-disc. Okay, makapit din naman po siya. Kahit tiles po yung ating sahig na madulas, pero iba ho talaga pag disc brake, kaya kapit na kapit. Then yung kanya naman pong brake lever, yan alloy, hindi siya masyadong malayo, di ba? Tama-tama lang. Then yung kanyang grip, hindi siya ganun kalambot, ano po, pero ayos lang din. Okay, sunod po natin yung kanyang rear brake na drum. Okay, ito medyo maganda po ang kapit niyan. Medyo sanay lang talaga ako sa konting apak kagat-agat, pero ito medyo malalim ng konti. Pero madali naman i-adjust po ang mga drum brake. And then napansin ko, ang baba po nitong kanyang body dito sa gitna. Okay, siguro pwede itong angkasan ng bata, pero wag po huwag tayo magkaangkas ng bata kahit masyado mababa siya. Siguro maglagay tayo ng ano pa, upuan. Pero alam ko, bawal talaga magsakay ng bata sa harap eh. Siguro sa likod na lang para mas safe tayo. Okay, muntik ko na malimutan yung kanyang rear suspension. Okay yan, average lang din po yung kanyang bounce. Responsive naman po siya, pero kukumpare ko po rin sa mga naunang unit na na-vlog natin o na-review, medyo hindi ho siya kapareho ng lambot ng suspension. Okay, habang iniintay po natin yung mga riders yung kanyang update sa presyo, may napansin po ako dito eh. Ito mga riders, ito po yung latest na model or 2024 model ng Honda Click 125. Medyo nawawmali nga po tayo sa sobrang excitement natin. Nakala natin ito na yung version 4, pero hindi ho. Version 3 pa rin po ito. Model 2024 lang. Pero may isa pa akong kulay na nakita eh. Bukod dito sa gray na black combination at kulay orange na decals. Parang mas kursunado ko po. Yung isa dito na ito mukhang kabibili lang po. Kaya kita nyo ang buha po nitong Honda Click 125 na to. Ang ganda po ng color combine na ginamit pagdating sa kanyang decals at sa kanyang mga pairings, diba? Black and gray combined sa gold na decals. Ayan. Ayan, lakas talaga ng appeal nitong kulay na to. Ayan, available din po dito sa Motorlandia, Santa Cruz, Laguna. Sa mga malalapit lang po, pasyal-pasyal lang kayo dito para makita nyo po yung mga bagong labas nila ng mga motorsiklo. Sir, magandang hapon. Okay, shout out sir. Ano man first name sir? Nico po, Nico. Oh, Sir Nico, mekaniko po dito sa Motorlandia. Ayan, mukhang bali ano po, nandito yung Big 4 na motorsiklo. Multi-nar po sila dahil lahat po, ayan, Suzuki, Honda, meron din sila Kawasaki, Yamaha. Ayan, ang mga ripo nila ito nandito po sa harapan. Okay, mapapansin natin medyo konti po yung unit nila ngayon. Alam niyo po kasi maganda tong location nila. Gitnang-gitna po ito ng bayan ng Santa Cruz. Parang nasa puso sila ng Santa Cruz, Laguna. Ayan, mga naka-display po ngayon dito. Meron silang Boardman Street. Ito po yung 125 na version 2. And then ito po is Smash 115. And then yung kanilang mga Kawasaki Barako 175cc.
and then PCX. Okay, binalikan po natin yung kanilang mga update na price. Ayan po mga ka-riders, screenshot nyo na lang po para di tayo tumagal pag isa-isa ko pong binanggit yung kanilang mga presyo sa installment at cash. Okay, yan po naman sa Bergman Street, 125 ang presyo. Pero sa totoo lang mga riders, medyo mabigat talaga kapag installment. Siyempre, mahabang panahon din yung 3 taon. Pero kung may cash naman tayo, mas maganda, cash na lang natin. Okay, dito naman po sa Smash 115cc na nakadis, ayan po ang kanyang price. And then dito po sa kanilang Kawasaki Barako 175, kaya lang wala rito yung presyo. Ito naman sa PCX, ayan, sa non-ABS, ayan po ang kanyang cash price, 128,900. And then dito naman po sa PCX na naka-ABS na, meron po siyang cash price na 144,200 pesos. And then para sa mga katropa naman natin na magta-tricycle, ayan po ang Barako 175 na FI, 102,000 ang kanya pong cash price. And then ito yung isang version ng Kawasaki Barako na meron pong kick at electric start, 95,000. And then ito po yung isang version pa na kick lang, 91,000 naman po sa cash price. And then ito pong isang Yamaha YTX na 125, pan-tricycle din po. Meron po siyang cash price na 57,900 pesos. Ayan, and then sa installment. Okay, ito na po ang update na price ng Honda Wave RSX 110cc po ha. Sa cash price po niya, ayan, 65,900. And then sa installment po, magda-down po tayo ng 7,500 pesos. And then sa isang taon po or 12 months, 6,410 monthly. Sa 2 taon po, 3,770. At sa 3 taon naman po ay 2,890. And then, ayan po yung kanilang mga freebies. Meron po silang helmet, keychain, plate holder, gas, and 3 years LTO registration. Kaya ayan mga riders, ano pa iniintay nyo sa mga naghahanap ng murang motorsiklo pero matibay at tipid sa gasolina? Ito na po ang Honda Wave RSX 110cc 2024.